Yun, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Makapili TV. Ito na po, pag-usapan na po natin itong pakulo ng DSWD kung saan plano nila o gusto nilang painom sa mga nasalanta ng bagyo yung tubig baha. Siguro dahil wala nang perang maibibigay yung gobyerno ni Bongbong Marcos dahil nga halos lahat ng budget ipinanakaw na sa mga kaalyado ni Bongbong Marcos. Kaya ito, ipinipilit ngayon sa mga nasalanta ng bagyo yung tubig baha na ipainom doon sa mga nasalanta ng bagyo dahil nga, di ba, ayan din yung isa sa mga panukala ni Bongbong Marcos na iipunin nga niya yung tubig baha para ito ay mapakinabangan. So ngayon, ito na po yung pagkakataon na ipaiinom na po talaga ni Bongbong Marcos ang tubig baha sa mga kababayan natin na salanta ng bagyo. So ito, panoorin po natin itong balitan to, pero siyempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button at the same time. Palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Kahapon po, nagpadala rin kami ng mahigit 400 pieces of this water filtration kits. Ito po, makikita nyo, no, meron itong water filtration system which is may 0.1 micron filters that could actually remove cholera, salmonella, E. coli, at coliform bacteria. So ito, dinistribute natin kasi marumi yung tubig na nasira yung mga water distribution systems. So, kahit na marumi po yung tubig, ilagay po nila dito and multi-filter po nung water filtration system. Yung tubig ba, hindi kaya? So ito, pwede daw gamitin yung mga marunong tubig dahil nga na yung yung water source mismo. Yung parang dahil nga probinsya to, hindi naman to hawak ng Maynila o water. So ibang water company may hawak. Pero dahil nga dun sa baha, medyo na-contaminate yung kanilang water resources. Kaya hindi ganun kalinis yung tubig na lumalabas dun sa kanilang mga gripo. Kaya ang solusyon dito ng DSWD, siyempre sa pangunguna ni Bongbong Marcos, gamitin yung water filtration nito, nasa balde na yan. Doon nilalagay yung tubig at yung lalabas din sa water filtration na yun, yun na raw yung pwedeng inumin. Kaso, iba yung usapan dito sa tinatanong ng reporter. So ito, panoorin po at pakinggan po ninyo maigi. Yung tubig baha na may mouth. Actually, pwede. Talaga? Oo. Ginamit na namin ito, in fact, Secretary Rex Gatchalian and President Marcos Jr. drank from this bucket. Department of Social. So yun daw, yung tubig baha daw kung pwedeng inumin. Ang sabi ng DSWD, pwede raw dahil uminom din daw doon si Pangulong Bongbong Marcos tsaka si Secretary Rex Gatchalian. Tandaan niyo po yung sinabi niya, uminom daw si Bongbong Marcos at ang sekretary ng DSWD. So ito, pakinggan po muna natin maigi para kung magkamali man tayo ng dinig, may correct natin. Pero ang sabi niya rito, uminom daw si Bongbong Marcos at ang sekretary ng DSWD ng doon sa tubig na inilagay doon sa water filtration. So ito, pakinggan po muna natin ulit. And President Marcos Jr. drank from this bucket. So, uminom daw doon sa bucket na yon si Pangulong Bongbong Marcos. So, ito yung mga panahon na yon na sinasabi niya, uminom daw si Bongbong Marcos galing doon sa water filtration na yon. Ngayon, para magkaroon tayo ng konteksto, ang gusto mangyari ng DSWD, kasi sinabi ng reporter, di ba, tubig baha ang ilalagay doon mismo sa water filtration at yun ang iinumin ng mga kababayan natin dahil nga wala nang pondo si Bongbong Marcos, ipinanakaw niya So yung tubig baha, yan yung pamalit niya doon sa mga nawalang pera, yan yung pagkakasyahin ngayon sa mga kababayan natin. So ito, pakinggan at panoorin uli natin itong ginawang sample. Sabi kasi ng DSWD, uminom daw si Bongbong Marcos at ang DSWD secretary ng tubig galing doon sa water filtration na yun. Department of Social Welfare Secretary Rex Gatchalian ang Family Water Filtration Kit kung saan ang tubig na mula sa ulan. Tingnan nyo yung itsura ng tubig Ito, tubig ulan, sabi ng reporter. So, hindi natin sigurado kung tubig ulan talaga kasi
nung panahon na yan, wala namang ulan. So hindi natin alam saan galing yung tubig na yan. Pero ang sabi doon sa interview ng DSWD, ito recently lang, tubig baha ang gagamitin. So yung ganyan tubig, hindi po yan tubig baha. Kasi ang tubig baha, alam naman natin na kulay putik talaga, yung medyo orange-orange pa. So yun yung tubig baha. Pero ito hindi to tubig baha. Kaya malabo yung sinasabi nila rito na pwedeng inumin yung tubig baha. At ininom yan ni Bongbong Marcos. Ulan na nilagay sa timba na may filtration ay sinasala upang maging malinis na tubig na pwedeng inumin. Upang matiyak na ligtas, tinikman mismo ni PBBM ang tubig mula rito. Balde. Ano daw? Tinikman, hindi ininom. Hindi kagaya ng sinabi ng DSWD Undersecretary yata yun, na uminom daw si Bongbong Marcos. Pero dito, tinikman lang. So magkaiba yung ininom sa tinikman. Kasi kung tikim lang, talagang hindi mag-aalboroto yung tiyan mo. Lalo na kung tubig baha yung gagamitin mo para inumin. Pero kung tinikman mo lang, medyo slight lang yan. Madadaan niya sa painom-inom ng kahit anong gamot na pwedeng makapag-neutralize nung nainom mong maruming tubig. Pero dito hindi niya ininom, tinikman niya lang. So hindi yan guarantee na talagang malinis yung tubig na lalabas doon sa balde gaya ng gustong mangyari ng DSWD. Balde na mayroong filter na kahit anong klaseng tubig, huwag lang malat, pero kahit na iba pa sa freshwater, kahit hindi masyadong malinis, pwedeng ilagay sa balde, kahit daw hindi masyadong malinis na tubig, pwedeng ilagay sa balde. Medyo may katotohanan kung hindi masyadong malinis. Ano ba yung hindi masyadong malinis? Kung ito ay galing sa isang ilog, batis, bukal, mga ganun ba, yung medyo malinaw yung tubig, yun baka pwede, baka sakaling mapagtyagaan inumin kung talagang walang source of water. Pero kung ito ay tubig baha, napakadelikado ipainom yan, especially sa mga bata. So hindi yan naisip ng DSWD, siyempre sa pangunguna ni Bongbong Marcos dahil nga wala nang pere. Ano nga naman ang ipandodonate nila sa tubig kung wala naman silang pambabayad. Kaya ang solusyon na lang, tubig baha. So wala na sa hulog itong administrasyon ni Bongbong Marcos dahil talagang kapag kulang talaga sa budget, kumbaga kung ano na lang maisip mo, lalo na itong si Bongbong Marcos, alam naman natin madalas lutang yung utak nito. Kung ito hindi pa nakaka-take na kanyang maintenance medicines niya, so kalimitan nakalutang yung utak nito. Kaya kung ano lang yung ibibigay sa kanya, sasang-ayunan na lang niya. Pero syempre, yung tubig bahaba, yung sinasabi nga ng reporter na yun, pwede ba talagang inumin? At ito ba is safe para sa mga kababayan natin, especially sa mga bata? So ito, may paliwanag dito si Dr. Mata tungkol doon sa filtration ng tubig na yun. At kung yun ba is safe, siyempre isa siyang pediatrician, so medyo mas vulnerable yung mga bata. Siyempre hindi pa ganun kataas yung kanilang yung kanilang immune system. So may hirapan yung katawan nila makapag-adjust kapag yan ay pinasok ng mga bacteria, mga virus na talagang malalakas. So pwedeng magkaroon ng sakit. So ito yung paliwanag niya. Kaya hindi siya sang-ayon sa gustong mangyari rito ng DSWD na yung tubig baha ang ipaiinom sa mga kababayan natin, lalo sa mga bata. Okay. Gusto ko lang po i-share yung aking side being a pediatrician. Kasi po dito po sa aking pagkaintindi, dito sa press ko ng DSWD, na ito pong family water filtration kit, ay yung tubig baha ay ilalagay po doon, tapos dahil po mayroong 0.1 micron filter, ay yung mga sinabing mga bakterya ay hindi na makapasok, no? At pwede nang inumin kaagad. Yun po ang aking pagkaintindi. Which is kung yun talaga ang minimin. Ako rin, yun din ang pagkakaintindi ko gaya ng sinabi rito ng taga-DSWD. So ang bakit wala man lang walang taga-DOH man lang na pwedeng, alam mo yun, magpayo or magbigay ng kanilang opinion patungkol dito sa water filtration na pinagmamalaki ngayon ng DSWD na pwede nang gamitin na pang-inom
kahit na anong tubig ang ilagay, especially tubig baha daw, kasi yan talaga yung napakarami ngayon dahil nga panay bagyo ang dumadaan sa atin. So umaapaw ang Pilipinas sa tubig baha, at yun ang gustong gamitin ngayon ni Bongbong Marcos para nga naman mabawasan yung pagbaha sa ating lungsod. Siyempre, isipin mo kung ilang pamilya yung nasa evacuation center na iinom ng tubig baha, at paano malilesin na kagad yung tubig, diba? So magsasubsides kagad yan kasi nga nabawasan dahil ginamit na pang-inom. Pero hindi pa rin ito solusyon para, alam niyo na kumbaga hindi naman deserve siguro ng mga kababayan natin na nasalanta na nga sila eh. Nasa evacuation center na sila, tapos ang ipaiinom mo tubig baha. Pwede namang, alam niyo, kumuha ng malinis na tubig. Diba? Pwede naman i-transport na lang yan galing sa ibang lugar. Dalhin dyan sa mga lugar na nasalanta para ma-assure lang na malinis yung iniinom nila at wala magkakasakit. Kasi kung ipaiinom nila yan, syempre, di ba, namumblema na nga sila sa kabuhayan nila, sa sitwasyon nila, tapos bibigyan mo pa ng isang sakit ng ulo kung sila magkakasakit. So talagang napakadelikado. Kaya nga, napakaganda nung sinabi rito ni Dr. Mata na unsafe yung sinasabi nila dahil nga masyadong, kumbaga, may pagka-reckless pa nga yung sinabi ng DSWD dito dahil pwedeng maniwala yung mga kababayan natin na yung tubig baha, pwede na inumin kagad gamit lang yung balde na may water filtration na yan. I totally disagree. Dahil po, yes, proven on research po yan na ang mga 0.1 micron filter pwede pong ma-filter ang cholera, salmonella, tsaka kasali ng mga coliforms, pwede po, no? Pero, paano po yung mga maliliit na mga virus, katulad ng HEPA virus, katulad ng rotavirus, na grabe po yan siya sa diarrhea or severe ang diarrhea niyan. Yung pong mga leptospira o nagkukos ng leptospirosis, maliit po yan, nasa 0.1 micron din yan, na pwede po siyang sumingit doon sa 0.1 micron filter. In other words, hindi po lahat ng panganib ay nafi-filter dito sa water filtration na ito. Hindi pa po umabot yung technology ng ganyan. Kailangan pa rin po yung boiling at kung pwede po may chlorination pa. Bakit? Ito po ay tubig baha. No? Ano ba ang tubig baha? Galing na po yan sa mga dumi. Galing na po yan sa lahat ng mga kalawang, lahat ng mga even pesticides. Mga pesticides po, hindi po yan ma-filter. Mga lead, galing sa mga baterya ng sasakyan, or mga iba pang chemicals, hindi po yan na-filter. Ngayon, kung mainom yan, pwede pong makapoison, pwede pong makasira ng utak. So, delikado po na ito lang po yung ating basihan para maging malinis na po yung tubig. So, kailangan talaga, meron siniset, kung kailangan lang na inumin yung tubig baha, sinisettle yung putik ng kunwari tela muna. Then ito na po yung pangalawa para mas malalim na yung filtration, so may tulong po. Then ipaboil po siya ng 1 to 3 minutes. Then meron pang chlorination, mas maganda po. So in other words, hindi po usual na nagagawa ng common na tao itong process na ito. Mas maganda po na meron talagang professional na gagawa bago natin mapagkatiwalaan yung tubig na ipapasok natin sa ating bibig, especially po sa mga bata. So mahirap naman po yung magdagdag pa po tayo ng mga sakit sa mga makainom ng mga madudumi sa tubig baha. So much better din talaga na mag-provide na lang talaga tayo ng tubig rather than na mag-asa tayo sa tubig na inumin yung baha. Total, sinabi naman na world class naman po yung ating equipments ng military. Pwede po sana mag-deliver. No? Like for example, helicopter, magdala ng mga tubig sa mga lugar na hindi kayang abutin, or siyempre yung mga kayang abutin, makakatulong talaga din yung mga bumbero natin para po mag-distribute pa ng... Bakit kaya ang isang doktor naisip yung ganyang bagay? Bakit ang administrasyon ni Bongbong Marcos hindi naisip yan? Considering andyan yung DOST, andyan yung DOH, na
o sana man lang nandyan si Bongbong Marcos, subukan niya ngayon doon sa mga lugar na binaha. Pumunta siya doon at doon siya uminom mismo. Hindi tikim kasi yung sample niya tikim lang. Ito, dito siya uminom para ipakita niya sa mga kababayan natin na safe yung tubig at siya mismo yung magpapatunay talagang mapagkakatiwalaan yung tubig na yan. Kasi nga, sabi nga dito ni Dr. Mata, world class naman yung water filtration ng Philippine Army natin, ng AFP. So bakit hindi yun ang gamitin? Hindi nila naisip. Diba? So doon pala makikita natin talaga na ang administrasyon ni Bongbong Marcos kulang sa utak. Hindi man lang naisip na mas malaking problema ang gagawin nila kung iaasa nila sa water filtration na yan, yung pang-inom na pang-araw-araw, hanggat hindi nakakabalik ng nasa normal yung kanilang water source dun, yung talagang kumpanya nagdi-distribute ng tubig, hindi nila pwede isang alang-alang lang sa water filtration na balde na yan, yung kanila pang araw-araw na pang-inom, lalo na sa mga bata. So sana man lang maisip yan ng administrasyon ni Bongbong Marcos para naman hindi na madagdagan pa yung problema at sama ng loob ng mga kababayan natin na nasiraan na ng kabuhayan, ng bahay. At ang masama pa rito, talagang tinipid ng todo sa budget dahil wala nang budget na may bibigay dahil nga nanakaw na ng mga kasamahan ni Bongbong Marcos. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.